Hindi na ho bago sa pelikula at telebisyon ang mga role bilang single parent. Ito yung mga magulang na nagtataguyod ng kanilang mga anak na walang kabiyak o asawa. Pero kung tatanungin ang mga true-to-life na single parent, hindi raw ho ito biro dahil hindi lang sila ang hirap, kundi pati ang kanilang mga anak. Darito ang buong kwento. Ito si Nanay Bernadette o mas kilala sa palayaw na Beng. 38 taong gulang na siya at may 4 na anak. Kwento niya, maaga raw siyang nag-asawa at naniwala sa pag-ibig. Singer ako sa isang bar and then backup dancer namin siya. May show kami noon, isang sa probinsya. Kasama namin sila sa isang band. So yan, kulitan. Siyempre usual na nangyayari, kulitan, ganon. Tapos, hindi ko naman ini-expect na yung biro niya magiging totoo. Isang taon matapos niyang makilala ang nooy kasintahan pa lang na si Robert, isinilang niya ang unang anak na si Ken sa edad na 18. Sa paglipas ng taon, sinundan ito ng 3 pang sibling na sina Ethel, Cairo at Kyra. Pero sa kabila ng mga biyayang ito, tumabang naman daw ang pagsasama nila ng kanyang kabiyak. Away, bate, saktanan. Dumating na yung puntong nananakit na hindi na maganda. Taong 1999, nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Dito nagsimula ang isang panibagong kabanata sa buhay ni Beng bilang isang solo parent. Kwento ni Beng, masakit para sa kanya ang maging hiwalay sa asawa. Pero higit daw na mas masakit kung pati ang kanyang mga anak ay kinukot siya at nagiging tampulan ng mga tukso. Minsan may mga istorya na yung uuwi, yung anak mo galing sa labas, naglaro, nag-away. Mama, inaway ako ganyan kasi wala daw kaming tatay. Nang magdalagat binata ang mga anak ni Beng, diskriminasyon at pangungulila naman daw ang naranasan nila, partikular na sina Ethel at Cairo. Nalaman na separated, single mom ako, pinatawag kami sa school para sabihin na yung anak nyo, kinuha namin representative ng school laban sa different school ng district by district. Nasan po yung father na? Separated po kami, mami. Ganyan. Naku, kailangan po sana mas malakas ang laban natin kung andito yung father niya, ganyan. Kagaya ni Nanay Beng, single mother din si Mami Karina, 54 years old. Kwento niya, 6 na taon matapos magsama, naging mutual daw ang desisyon nilang mag-asawa na maghiwalay na lamang. Since pareho naman kami reporter, akala ko we share the same interest. Then akala ko parang naiintindihan niya yung work ko, no? Pero kasi it turned out na masyado kasi siyang possessive, no? Na dumating sa point na parang nasasakal na ba ako? Dating journalist si Mami Karina at simula raw na maging solo parent siya, nagpalipat-lipat na siya ng karera para lang sumapat ang kanyang kita para sa pamilya. Marami activities, projects, yung mga extracurricular nila. O like ngayon, ako ang manager nila. So, ako yung nagpapakain sa kanila. Bumibili ng props sa costume nila. Yung mga ganon ba, na support. Sa kabila ng mga sakripisyo, bakas ang pagiging matatag ng kanilang pamilya. Bagay na hinahangaan ng panganay na anak ni Mami Karina. Malaking bagay talaga yun. Dahil most parents hindi nila magagawa. Lalo na kung alam nilang solo sila. Dalawa man ang mukha ng pagiging ina sa magkaparehas na sitwasyong kinakaharap nila Nanay Beng at Karina bilang single parents, iisa lamang daw ang naging takbuhan nila at ang kanilang taimtim na dasal dito. Although wala akong regrets na naging ganito nga yung buhay ko, my wish for them is yung buo ang pamilya nila. Sa ilalim ng ating batas, ano nga ba ang karapatan ng isang solong magulang? Mayroon nga kayang tulong ang ating gobyerno para sa mga kagaya nilang nag-iisa sa pagtataguyod ng kanilang pamilya? Ating pag-usapan ngayong hapon sa On Call. At kaugnay po niyan, makakapanayam naman natin dito si Ms. Jacel Pagyo, ang OIC Assistant Regional Director ng Department of Social Welfare and Development, National Capital Region. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jacel. Una, tanungin natin, may mga programa ba talaga ang ating gobyerno, ma'am, para dun sa mga single parents?
Actually, matagal na pong nirecognize ng ating government yung karampatang patao ng ating mga solo parents. Nung taong 2000 po, ipinasa po yung Solo Parents Welfare Act. Okay. So meron palang Meron ganon. po tayong Okay, batas sa Pilipinas kung saan dito po ay pinalawak po yung definition natin ng solo parents. Kasi before, ang ating pag sinabing solo parent, namatayan ka ng asawa, no? Correct. Pero under Hanggang this dun lang, law, oo. katulad ng nasa video natin, maraming sitwasyon kung saan nagiging solo ang isang hindi lamang pong babae, pati po mga lalaki. Ayun. Ay, mga Buti solo naman, parents puti po. kami. Oo, basta Ayun. parent. Parent Oo, po. basta So parent. maraming definition paano na consider na isang solo parent ang isang tao. Ano ho ba ang mga definition na Opo. bago doon sa ating law? Unang-una po yung mga biktima po ng karahasan, ng panggagahasa, nagkaroon ng okay, bunga. okay. Yung pong mga asawa nila na nakadetena Okay. nakakulong for 1 year, pwede na po silang makonsider as solo parent. Yung pong mga ang asawa po ay nabaldado dahil sa sakit o karamdaman. aksidente. Malawak pala. Pwede. Yes po, Malawak. opo. Pati yung mga inabandon na siguro. Oho. At yung mga inabandon na katulad ng nasa video po natin Yung kanina. kasal pero wala ng contact o ayaw talaga Yan po yung magbigay. Pwede rin. Hindi abandonment. pinakasalan. For 1 year Kasama na din. pwede na po Alright. sila. At yung unmarried, katulad sa aming Ivan kanina, unmarried that they prefer to keep their child with them. So ano-anong benepisyo, tulong ho ang naibibigay o iniaalok ng DSWD sa mga solo under parents? the RA 8972 po yun, we have the package of social welfare services to the solo parents. Nandito po yung livelihood services, nandito po yung employment-related services. Talaga? Pwede silang magpunta sa inyo, ma'am, para sa mga listahan na Opo. pwede nilang pagtrabahuhan? Meron po yan. At ito po ay ang lahat po ng solo parents natin, whether mahirap ka o mayaman ka, Ayun. basta solo parents ka, pwede po kayo ma-issue ng ID as solo parent para po maka-avail po ng mga benepisyo na nakasaad po sa RA 8972. So dagdag ko lang po, employment-related services, nandiyan din po yung educational services for the parent and their Okay. children. Alright. Dahil mag-isa na nga po sila doon. Educational services. Yes po. Anong ibig sabihin nun? Ito po yung, May libre ba? Mas yung- mababa ba ang pagtutuition, di ba, partner? Ito po yung ina-access po natin sila doon sa existing programs and services po ng DepEd at ng CHED kung saan binibigyan prioridad po yung mga solo parents po natin doon sa mga okay. scholarship grants po. nila. Ayun. Pag-usapan po natin yung tungkol sa diskriminasyon. Meron po bang proteksyon yung mga solo parents natin under this act? Lalo po kung Laban sa oo, discrimination. loob po Meron ng- pong halimbawa, hindi halimbawa mag-e-extend yung benefits ng magulang sa anak pag hindi siya legally married. Meron hong mga ganon. Meron po naman limitasyon, no? Yung pag may legalidad na po yung mga usapin, hindi po yun nasasakop ng RA 8972 natin. Okay. Nagro-rule pa rin po yung civil code po natin dun sa mga specific na mga sitwasyon. Pero dun sa mga access to basic services po ay nasisigurado po yun ng RA Or 8972. deprivation of employment dahil hindi siya kasal o dahil hiwalay siya. Opo. May mga ganon po bang Opo, kasi pagkakataon? yun po yung sinasabing protection against discrimination Yes. sa workplace na on the basis na solo parent ka, hindi ka tatanggapin. Bawal sa po yun, iyong- di ho ba? Bawal talaga yun, Opo. partner. Kahit nga sa edad, dapat pinagbabawal din, di ba? Pero hindi ho nangyayari yun sa edad. Pero anyway, ma'am, yung sa atin po, yung pagka-single parent, halimbawa, ang unang syempreng naiisip niyan, kapag nagtrabaho sila, syempre kapos na kapos. Yung taxes ho ba nila, nababawasan din? O paano ho ba yun? Ang tax po kasi meron po dyan ang ating Bureau of Internal Revenue. We follow po yung pagdeklara Okay. ng Yung dependence. brackets, oo. Yung Opo, brackets ng na rin. dependence So, po. wala silang exemption Wala doon. po, whether Gusto ko lang solo matanong parent kasi ka. baka yun ang una nilang maisip, di ba? Dahil syempre, mas kapos sila di ba? Opo. Mas Anyway, mahigpit. Ms. Pagyo, baka may mensahe kayo sa mga solo parents na nanonood kung ano ho yung pwedeng Avail. maibigay natin sa kanila. Unang-una po dun sa mga kababayan nating solo parents ay wag pong mahiya na makipag-ugnayan sa kanilang mga unang-una po kung sa eskwelahan, sa mga guro ng kanilang mga anak at sa kanila pong pinagtatrabahuhan tungkol sa kanilang sitwasyon at para po ma-assert po nila yung kanilang mga rights and privileges under RA 8972 at una po ay ang huli po makilahok po sila kasi may mga organized solo parents group po tayo sa loob ng workplace, sa loob ng komunidad at ito po ay alamin nila kung pwede po silang tumawag sa kanilang mga local social welfare offices kung sino po yung mga organisado na nating solo parents na pwede po silang Yes. mag-join. So,
Parang paglilinaw lang ho kasi meron akong alam na at least isang eskwelahan po na hindi tumatanggap ng mga bata na kapag hiwalay ang parents Bawal ho yun. Opo, pwede pong i-report nila yon Ayun. sa CHED po or sa DepEd kung Talaga? sino po Bulong yung mo sa akin nakasakop. mamaya. Mamaya bubulong ko sa partner. So, yan po, yan ho, pwede ho kayong kontakin din? Pwede po. At saan hong contact numbers natin? Opo, sa DSWD po, tumawag po sa Sa NCR. 7348635. 734-8635. Or sa kahit sa local social welfare office po nila na malapit po sa kanilang tinitirhan. At tawag po sila mag-atubili na kumuha ng solo parent Ayun. welfare ID. Yan. Hindi ho kayo nag-iisa, Solo kahit parent. solo parent kayo. Welfare ID. Okay, maraming salamat, Thank Miss you. Jacel Pagyo ng DSWD NCR.